Hi everyone! Happy Monday po. Good afternoon sa Pilipinas. Good evening sa ibang bansa, ibang sulok man ng bansa. Dito sa amin, good morning pa kasi alas 10 pa lang ng umaga dito sa Kuwait. So, yeah. Sa nakikita nyo po, wala po akong ginagawa. Tapos na ako maglinis sa ibang kwarto ng aking mga alaga, pati ng aking nanay. Tapos na po ako maglinis. So, inaantay ko na lang yung aking isang alaga, yung panganay, na makaalis kasi papasok po siya ng trabaho. So, kailangan natin antayin makaalis bago tayo maglinis ng kanyang ng kanyang kwarto. So, opo, ganito lang po yung aking trabaho pag hindi masyadong maraming gawa. So, medyo nakakapag-upo-upo tayo pero may time na as in sobrang pagod ako kasi maraming trabaho. So, bumabawi din naman pag ganitong time kasi wala pa masyadong trabaho. Tsaka, yung yung nanay ko lang nandito, yung panganay, tapos yung isa, yung ikakasal na naman kasi meron naman akong isang alaga na ikakasal, yung lalaki, pangatlo ata yun. Opo, pangatlong anak, ikakasal na naman pero natutulog pa kaya mamayang gabi pa ako maglilinis ng kanyang kwarto pagising kasi panggabi siya, so dumating siya kaninang mga alas 7 kaya natutulog siya ngayon. So, yung isa naman pong anak na lalaki is nasa bakasyon, kahapon siya umalis. Yung isa is nag-asawa na, lumipat na ng isang bahay. Yung isa naman na may asawa na nandito sa kabila at yung kapatid ko po yung nagtatrabaho sa kanyang apartment. So yeah, ganito lang po yung aking medyo nakakaupo-upo pa tayo. At mayroon naman tayong medyo gagawin kaso simpleng lang naman yun, maya-maya matatapos din natin yun. So, kailangan muna natin antayin yung ating alaga. Nagkape na din po pala ako, kape na ako, tapos nagbiskwit lang ako. Yun lang yung aking kinain ng almusal kasi pag umaga parang wala akong ganang kumain ng kanin. Actually, hindi naman ako masyado kumakain ng kanin pero Diyos ko po guys, as in yung katawan natin mataba, hindi tayo pumapayat. So, hindi natin alam kung ano yung pwedeng effective na pangpapayat. Ginawa ko na po lahat para tayo ay pumayat pero wala guys. Hindi po talaga tayo pumapayat. Dati naman payat po ako. Yung dalaga pa po ako is payat po talaga ako. So, yung nagkaanak na ako, tumaba po talaga ako at sasabihin ko po ang hirap po talagang magpapayat. Sobra. Yung as in yung kain ko, todo tipid na yung kain ko. Although minsan napaparami din yung kain pero hindi naman as in araw-araw ganun yung aking pagkain. Na nga lang, 4 na araw ako hindi kumain ng kanin. So, yung timbang ko as usual, ganun pa din, walang pagbabago po yun. Hindi talaga bumaba yung aking timbang. Hindi ko po alam kung ano yung aking gagawin para ako ay pumayat. Hindi ko alam, siguro ganito na talaga yung ating katawan. Hindi natin alam. So, ayun, kumusta po yung anyong unang araw ng Lunes? Anong date na ba tayo ngayon? Guys? Hindi ko na alam. November 4 na ba tayo? 4 ba or 3? Di ko po sure. Hindi ko sure kasi dito sa relo ko is 3. Late siguro to. Tsaka Philippine time po yung aking relo para alam ko po yung oras sa Pilipinas. At mayroon naman pong oras sa cellphone. Kaya, yun po yung aking oras sa ating relo. So, yeah. Update ko na lang po kayo mamaya kung ano yung ating kaganapan. Medyo wala naman tayo kasing kaganapan dito kasi guys. Opo, tinatry ko po yung best ko mag video sa baba pero hindi ko po talaga lahat nagagawa kasi nga hindi pa tayo nakakapagpaalam sa ating amo na tayo ay nagba-vlog. So medyo nag-iingat po ako kasi syempre wala tayo, hindi natin tawag nito, hindi po natin ano bang madaling sabihin yung ganyan, hindi natin ka-level at saka hindi natin kalahi yung ating pinapasukan. So, hindi natin hawak yung kanilang isip kung papayag sila or hindi. So, kailangan po muna ng lakas ng loob para tayo ay makapagpaalam na tayo ay nagba-vlog. So, hopefully, sana payagan ako na mag-capture or ng mga video sa baba para naman mayroon kayong
meron namang katuturan yung inyong pinapanood sa aking vlog, pero itatry ko po yung aking best. Gusto ko po lumabas para madala ko po kayo sa sa labas. Kaso Diyos ko tay, iniisip ko po pag lumabas ako yung pera, nanghihinayang po talaga ako sa pera. Gusto ko talagang magtipid kasi wala naman tayong titipidin, joke lang. Wala tayo, Diyos ko, kahit anong trabaho natin wala tayong naiipon. Diyos ko po, parcel pa more, order ng order, yun. Kasi pag may pera ako, ewan ko, hindi ako nakakapagtipid. Pag walang pera, iisipin natin, sige, pag dumating yung pera natin, sige, magtitipid tayo. Pero pag nandyan na yung pera, Diyos ko day, hala, pag may nakitang maganda, order dito, order doon, na wala na, ubos na ang pera ni Inday, na ubos na sa kakaparcel. So kung dyan po sa Pilipinas ay may mga parcel, mas Diyos ko po dito, marami, pera lang talaga ang kulang. Dahil kailan kaya tayo yayaman, Diyos ko po. Ako po, hindi naman ako yung mga nang yumaman. Gusto ko lang yung maayos na buhay yung aking mga anak. Yun lang po yung aking talagang pangarap. Kaya ako ay nagsisikap kasi gusto ko man yung aking mga anak. Makaraos naman yung aking mga anak ng magandang buhay. Yung hindi nila naranasan, yung gusto kong maranasan nila, yung medyo maano-ano naman sa buhay. Ayoko kasing maranasan nila yung aking naranasan nung ako po ay bata pa, na Diyos ko po, yung hirap na naaalala ko po nung ako ay elementary pa lang, na pumapasok ako, isa lang yung sapatos ko, isa lang yung medyas ko, yung uniform ko isang pares lang. So whole day pa nun ang pasok, hindi kagaya ngayon na half day lang. So pagdating mo ng kung mas swerte-swerte kayo, kung pang umaga kayo, di half day lang. Pagdating ninyo, kung isa lang yung inyong mga uniform, pagdating ninyo malalabhan pa ninyo, pwede pang matuyo. So masusuot ninyo pagka umaga. Ako po kasi noon, nung elementary ako is, kahit naman nung high school, nung elementary ako is, pumapasok ako whole day. So, kailangan madaling araw, umalis ka na gigising ka na para maghanda ng, ng baon ninyo. Kasi ako po talaga yung gumigising ng maaga. Ako po yung pangalawa sa aming magkakapatid. Pero, ako po yung gumigising ng maaga para magluto ng aming baon, magplansya ng aming damit, lahat-lahat po yun. So, ako po yung gumagawa nun kasi ako yung madaling gumising. Kasi aminin ko, yung kapatid ko na panganay, tamad po talaga yun. So, ako po lahat. So, gigising ako ng madaling araw para magluto ng aming baon. Minsan wala pang ulam, toyo, mantika, okay na yun. Yung alam nyo ba yun, yung inihaw na tuyo, sapat na yun sa amin. Makapasok lang sa pag-aaral. So, yung uniform ko po nun isang one pair lang. Yung medyas ko isa lang. Tapos mahaba pa, uso pa yung mahabang medyas nun. Tapos yung sapatos ko isa lang. Tapos luma lang, di ko alam kung saan galing yun. Binigay siguro sa akin, di ko na matandaan yun. Tapos hanggang natapos yung whole year ng grade 6 ko, yun na lang nung yun natatandaan ko, yung grade 6, grade 5 and grade 6 ko. Grade 4 natatandaan ko pa din naman, mga 1 to 1 na natatandaan ko, pero hindi na po lahat. Pero yung pinaka kong naranasan is yung grade 6 na ako, na yun nga po, yung papasok ako na yung uniform ko is isang pares lang. So whole day yung pasok namin. Pagka pasok ko, maghapon yun yung klase namin. So uwi kami mga alas 4 na, yung uwian alas 3. So dadating ka sa amin mga pa alas 5 na, kasi malayo yung lalakarin mo, mga isang oras mahigit yung lalakarin mo bago ka makarating sa bahay. So pagdating mo sa bahay, hindi mo pa agad malalabhan yung iyong uniform kasi kailangan mo munang gumawa ng gawaing bahay. Kailangan mong mag-igib, kailangan mong lahat-lahat kailangan mong gawin sa bahay kasi mahigpit po yung aming tatay. So kailangan lahat gawin mo yung trabahong bahay. So hindi mo muna magagawa yung para sa sarili mo, para sa pag-aaral mo. So pag natapos mo na yun, labahan ko na yung aking uniform, iaano ko na. Minsan yung palda ko, hindi ko na po yun nilalabhan kasi iniisip ko baka hindi matuyo, at saka wala namang masyadong, hindi naman siya madumi kasi maingat naman po ako, hindi naman siya madumi. So nilalabhan ko na lang yung aking blouse kasi syempre white yon. So
yun yung dumihin tsaka yung pawis. So yun lang po yung aking nilalabhan, tapos ihahanger ko, isasampay ko siya hanggang sa, syempre minsan kapag maulan po, pinakamahirap po talaga sa lahat kapag maulan tapos maglalaba ka ng uniform tapos maulan, hindi pagka umaga, syempre madaling araw gigising ka na para planchahin mo yun, hindi siya tuyo, so medyo basa pa siya, so kailangan mo siyang planchahin kahit basa pa siya. Tapos alam nyo po ba, wala kaming kuryente noon. Opo, walang kuryente sa amin. Hindi pa uso ang kuryente noon. So mga batang 90s dyan. So alam natin yan. Hindi pa po sa amin uso yung kuryente. Although may kuryente naman na, pero wala po, hindi po namin afford magpakabit ng kuryente, ng kuryente. Kaya wala po kaming pera noon kasi kung sa pagkain lang, ihirap pa nga po kami. So pangpakabit pa kaya ng kuryente. So yun po, wala po kaming kuryente noon. Yung plancha namin, yung nilalagyan ng uling, yun po yung aming plancha. So syempre yung uniform mo, yung blouse mo white, pag nilagyan mo ng uling yung plancha mo, may itim-itim yun. So yun po yung pinakamahirap kapag basa-basa pa yung blouse mo tapos puti pa siya. May makikita mo talaga na imbis na matutuwa ka kasi nalinis mo, nilabhan mo yung uniform mo, tapos oras ng paplantsahin mo na yung plancha, yung uling na doon sa nagigets nyo po ba ako? Nalalaglag doon sa yung mga bukbok ng uling ba, nalalaglag doon sa uniform mo. So siyempre magikitim yung uniform mo. So wala po, ganun po talaga, kailangan nating kailangan nating tiisin kasi yun yung buhay natin noon. Pero nagsikap po talaga ako na makagraduate ako, graduate po ako na ganun lang, lalabahan ko yung medyas ko, minsan hindi ko na linalaban, mahaba yung medyas ko nun, minsan pag madumi na, titiklopin ko na lang hanggang paiksi yung medyas ko, ganun. Tapos yung graduation ko po, time na ng graduation ko, naalala ko noon is buntis yung mama ko, tapos ako lang yung mag-isang pumunta ng school para umakyat po sa stage. Tapos naalala ko po no na oras na ng graduation ko, yung aking takong is tumilapon pa, yung natanggal po yung takong kasi hiniraman lang po namin yung sapatos na sinuot ko, tapos kasi wala kaming pambili noon at tumilapon po yung sapatos ko noon. Sobrang hirap na amin. Tapos hindi ko alam, siguro naalala ko parang pinahiram ako, may nagpahiram sa akin ng sapatos kasi yung damit ko noon na sinuot, hiniraman lang din namin yun sa doon sa kababayan namin, doon sa shout out po sa Avocado family, doon po yun namin hiniram yung sinuot ko noon na damit. So yun, inisip ko talaga sa sarili ko na pag ako talaga nagkapamilya, ayokong maranasan ng mga anak ko yung naranasan ko nung ako po ay bata pa. So nagsisikap po talaga ako na mabigay ko sa kanila lahat yung kailangan nila. Although hindi ko naman nabibigay sa kanila, pero sinisikap ko po talaga na maiparamdam sa kanila na kahit malayo ako sa kanila, yung kailangan nila nabibigay ko sa kanila. Alam ko hindi naman lahat, pero ginagawa ko po talagang lahat kasi ayaw ko pong matulad sila sa akin na sobrang hirap po. Yung tipong may gusto ka, hindi mo makuha kasi yung magulang mo hirap sa buhay. So ako po, sinisikap ko po talaga na maibigay sa kanila yung kailangan nila. Ang hirap, sobrang hirap. Minsan napapaisip na lang ako na naranasan ko yung mga ganun, nakasurvive ako sa ganun, kaya nangarap po talaga ako. Hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral,
nakatungtong lang ako ng second year high school. Hindi ko rin natapos yung second year high school kasi lumayas na po ako sa amin para magtrabaho. Pero tinatak ko po talaga sa isip ko na pag ako nakapamilya, sisikapin ko po na maibigay ko sa kanila lahat ng kailangan ko. Kaya itong pag-abroad ko na to, nakapunta ako dito. Sobrang blessing ako dito sa family na to kasi kahit hindi nila ako kaano-ano, yung ano nila sa akin, proud sila sa akin na ganito yung ano ko dito. Halos ayaw nila akong pakawalan. Although minsan nagagalit sila pero hindi ko naranasan na yung sigaw-sigawan ako ng nanay ko. Yung anak niya yung isa. Oo, palagi kong nakakaaway. Pero yung nanay ko wala akong masabi. Sobrang bait nila. So, yun lang po. Share ko lang na yung lalo na sa mga kabataan ngayon na magsikap kayo ng pag-aaral kasi yan lang din ang maipapamana sa inyo na inyong mga magulang. So, para medyo mataas naman yung inyong magiging pag trabaho. Sabagay, depende naman yan sa atin. Kasi, nasa atin naman yan. Diskarte naman sa panahon ngayon. Diskarte naman na yung yung basihan. Opo, hindi ko naman inaano yung mga may pinag-aralan. Pero, para sa akin, sa observation ko po, meron nga nakatapos ng pag-aaral, meron nga maestra na nandito sa ibang bansa, nagtatrabaho, nangangatulong. Opo, totoo po yan. Kaya depende po talaga yan. Diskarte po talaga yung ating labanan para tayo ay makaahon sa sa buhay. So, yun lang po. Siguro dito ko na lang po tatapusin yung ating vlog kasi siguro medyo mahaba na po yung ating video. Napahaba po yung ating kwentuhan. Sorry po kasi medyo naging emotional ako pag naalala ko po kasi yung mga time na yung mga pinagdaanan ko nung ako ay maliit pa. Napapaluha na lang po ako pero ngayon sobrang tinatatagan ko po yung loob ko kasi malayo tayo sa pamilya, so kailangan natin maging matatag. Kailangan natin yung mga bad memories, kailangan nating i-let go yun. So yeah.